Naalala niyo pa ba ang tunog ng umaga noong wala pang mga tricycle at jeep na humahagibis sa kalsada? Ang gigising sa iyo ay hindi alarm clock ng cellphone, kundi ang tilaok ng manok ni Mang Teryo sa bakuran. Pagmulat ng mata mo, ang sasalubong sa iyo ay ang malamig na simoy ng hangin na tumatagos sa mga siwang ng sawali. Madilim-dilim pa pero naaamoy mo na ang usok. Yon ang amoy ng gatong. Ang amoy ng sinasindihang kahoy sa kalan na luwad. Bago pa sumikat ang araw, may nakasalang na. Hindi 3 sa isa na kape ang iniinom natin noon, mga kaibigan. Ang kape natin noon, yung kapeng barako na galing pa sa Batangas o Cavite na dinikdik ng pino. Ilalagas sa takure at kapag kumulo na, ang bango ay aabot hanggang sa kabilang kwarto. Sasabayan ng mainit na pandesal, yung pandesal na totoo, yung malaman, hindi puro hangin, at ilulubog mo sa kape habang nakatingin ka sa bintana, pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng langit. Kay sarap ng buhay noon, walang nagmamadali. Ang oras parang lumalakad ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat sandali. Noong mga panahong iyon, ang ilog ay hindi lamang anyong tubig. Ito ang sentro ng balitaan ng buong baryo. Naaalala niyo ba ang mga batyang yero at ang mga palo-palo? Tuwing Martes at Biyernes, parang may piyesta sa ilog. Doon tayo nagkikita-kita ng mga kumare. Habang kinukuskos ang maong na pantalon at ang mga puting kamiseta gamit ang sabong perla na asul, iyong amoy na hindi mo maipagpapalit sa anumang fabric conditioner ngayon, doon natin na pag-uusapan ang lahat. Ang tawanan natin noon, sumasabay sa agos ng tubig. Minsan may dadaan na magpapastol ng kalabaw at magkakaroon ng tuksuhan. Ang linaw ng tubig noon, kitang-kita mo ang mga maliliit na isda at hipon sa ilalim habang nakababad ang ating mga paa. Wala tayong washing machine pero hindi nakakapagod ang maglaba dahil puno ng kwentuhan at samahan ang bawat kuskos. Pagkatapos, ibibilad natin ang mga damit sa damuhan o sa sampayan na kawad. At ang amoy ng damit na natuyo sa araw, iyon ang tunay na amoy ng kalinisan. At kapag araw naman ng palengke, tabo, kung tawagin natin, ibang saya naman ang dulot nito. Wala tayong mga plastik na supot noon. Ang bawat isa sa atin ay may bitbit na bayong, yung gawa sa buri o pandan. Ang palengke noon ay hindi lang bilihan, ito ay reunion. Kilala mo ang tindera ng isda, kilala mo ang magkakatay ng baboy. Suki, dagdagan mo naman ng taba para sa sahog ang sigaw natin. At dahil suki tayo, dadagdagan nga nila, may kasama pang ngiti at kwento. Ang karne, ibabalot sa dahon ng saging o sa lumang dyaryo. Ang isda, tatalian ng manipis na kawayan o buri sa may hasang. Tandaan niyo pa ba ang halaga ng piso noon? Sa 1 piso, punong-puno na ang bayong mo. May gulay, may isda, may pangmeryenda pa na kakanin, biko, sapin-sapin, o kaya suman na malagkit. Hindi tayo namimili ng nagmamadali. Ninanamnam natin ang ingay, ang kulay at ang buhay sa palengke. Iyon ang panahon na ang tiwala ay higit pa sa pera. Kung kulang ang dala mo, sasabihin lang ng tindera, sa susunod na lang mare, ililista ko muna. Ganun kasimple, ganun kagaang. Pag uwi sa bahay, diretso tayo sa kusina. Ang kusina natin noon maitim ang dingding dahil sa usok pero doon naluluto ang pinakamasasarap na alaala. Wala tayong magic sarap o mga powder na pampalasa. Ang lasa ng pagkain ay galing sa tiyaga.
Kung magsisinigang tayo, pipitasin muna ang sampalok sa puno, ilalaga at pipigain ang asim. Kung magkakatakare, tayo mismo ang magsasangag ng mani at bigas at didikdikin ito sa almires hanggang maging pino at mabango. Ang pagkudkod ng niyog, iyan ang trabaho ng mga bata o kalalakihan. Gamit ang kabayo-kabayuhan na kudkuran, maririnig mo ang crack-crack-crack habang lumalabas ang maputing laman ng niyog. Ang gata noon, ang taba at ang tamis. Iba ang lasa ng ginataan kapag sariwa ang niyog, hindi galing sa lata o powder. At ang pagluluto sa palayok, naku, ibang klase. Dahil sa bagal ng apoy ng uling, nanunuot ang lasa sa bawat hibla ng karne. Ang adobo habang tumatagal lalong sumasarap. Ang kanin na sahog sa tutong, pinag-aagawan pa natin sa hapagkainan. Kapag dapit hapon na bago pa mag-orasyon, may ritual tayo. Magwawali sa bakuran, sisindihan ng mga tuyong dahon para itaboy ang mga lamok. Ang usok na ito kasama ang paglubog ng araw ay hudyat na pahinga na. Wala tayong malalaking telebisyon noon. Ang sinehan natin ay nasa isang kahon na gawa sa kahoy at may tilang takip sa harap, ang radyo. DZRH, DZBB, iyan ang ating mga kasama. Naalala niyo pa ba ang mga drama sa radyo? Gulong ng Palad, Ilaw ng Tahanan, o ang mga nakakatakot na kwento sa gabi ng lagim. Upo tayo sa sahig na kawayan, nakapalibot sa radyo, tahimik na tahimik. Ang boses ng announcer at ang mga sound effects, ang lagaslas ng tubig, ang yabag ng paa, ang pagbukas ng pinto, ang nagdadala sa atin sa ibang mundo. Kahit nakapikit ka, kitang-kita mo ang nangyayari. Ang imahinasyon natin noon ay napakayaman. Mas natatakot tayo sa tunog ng hangin sa radyo kaysa sa anumang horror movie ngayon. At kapag Zimatar o Prinsipe Amante na, nako, pati mga tatay at lolo nakikinig din habang naghihimay ng tabako o nagkukumpuni ng lambat. Pag-ibig. Iba ang tibok ng puso noong ating kapanahunan. Hindi minamadali, hindi idinadaan sa text o chat. Ang pag-ibig noon, pinaghihirapan, pinagpapawisan at sinusubok ng panahon. Ang ligawan noon ay may respeto at dangal. Hindi ka basta-basta makakalapit sa dalaga. Dadaan ka muna sa butas ng karayom. Naalala nyo ba ang paninilbihan? Ang mga binata, pupunta sa bahay hindi para makipag-holding hands, kundi para magsibak ng kahoy, magigib ng tubig at tumulong sa bukid. Bawal ang dating na kayo lang dalawa. Laging may bantay. Si nanay, si lola, o minsan ang masungit na tiya. Kaya ang mga tinginan, pasulyap-sulyap lang. Ang paghawak ng kamay ay isang malaking kasalanan, pero kapag nagdikit ang balat nyo habang nag-aabutan ng baso, parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan mo. At ang harana, totoo ito mga kaibigan, sa kalaliman ng gabi magigising ka na lang sa tunog ng gitara. Dudungaw ka sa bintana at makikita mo siya kasama ang mga kaibigan. Kumakanta ng kundiman. Dungawin mo hirang ang nanambitan, ang puso mo parang sasabog sa kaba at kilig, pero hindi ka agad dudungaw, pakipot muna, dahil ang dalagang Pilipina noon, mahinhin, hindi basta-basta nakukuha. Ang mga sulat na natatanggap natin nakatago sa ilalim ng unan o sa loob ng baul. Mababango, sulat kamay sa papel na may disenyo ng bulaklak. Paulit-ulit mong babasahin sa ilalim ng kulambo, gamit ang liwanag ng gasera. Iyon ang pag-ibig na tumatagal dahil pundasyon nito ay pagtitiis at paggalang.
Hindi kumpleto ang kwento ng ating kahapon kung wala ang fiesta. Buong taon tayong naghahanda para dito. May inaalagaan tayong baboy sa likod bahay na papatabain para sa araw ng kapistahan. Ang fiesta noon ay hindi lang kainan, ito ay pagbubukas ng pinto para sa lahat. Kahit hindi mo kakilala, basta pumanhik sa bahay, papakainin. Kain po, tuloy po kayo, iyan ang sigaw sa bawat bahay. Ang mesa punong-puno ng lechon, morcon, embutido at ang makulay na gelatin. At huwag nating kalimutan ang bayanihan. Hindi ito salita lang noon, ito ay gawa. Kapag may ililipat na bahay kubo, nagtutulong-tulong ang mga kalalakihan na buhatin ito sa kanilang mga balikat. Ang mga kababaihan naman ay naghahanda ng merienda. Walang bayad, walang sweldo. Ang bayad ay samahan at kaunting salusalo pagkatapos. Iyon ang diwa ng pagiging Pilipino na minsan ay hinahanap-hanap ko sa panahon ngayon. Ngayon kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang mga guhit ng panahon sa aking mukha. Maputi na ang buhok, mabagal na ang lakad. Ang mga ilog na nilanguyan natin noon, baka natabunan na ng lupa. Ang mga kalaro natin sa patintero, ang ilan ay nauna na sa kabilang buhay. Nagbago na ang mundo, mabilis na, maingay na. Pero tayong mga nandito pa, tayong mga saksi ng dekada 60 at 70, tayo ang tagaingat ng mga alaalang ito. Maswerte tayo mga kaibigan dahil naranasan natin ang ganda ng simpleng buhay. Naranasan nating maging masaya sa maliit na bagay, sa huni ng kuliglig, sa amoy ng bagong saing na kanin, sa init ng yakap ng pamilya na walang halong distractions. Kaya sa tuwing malulungkot kayo o mararamdaman nyo na parang napag-iwanan na tayo ng panahon, ipikit nyo lang ang inyong mga mata. Balikan ang amoy ng kusina ni inay, ang tunog ng radyo ni tatay, at ang mga tawa ng inyong kabataan. Nandiyan lang yan, buhay na buhay sa ating mga puso. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Ingatan nyo ang inyong mga sarili tulad ng pag-iingat natin sa ating mga alaala.